kung nagtataka kayo mga idol kung bakit si Crossman ay may hawak dito na imahe ng manok, at ito ang pag-uusapan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga bago po nating followers na hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si Antonio Oy, aka Crossman, former professional boxer and former PBF Super Flyweight Champion. Dati mga idol, nung hindi pa ako boksingero, isa pa akong ganap na sabongero. Natuto na rin ako magkabit ng tari sa manok. At yun, kahit saang mga fiesta pinupuntahan ko para magipaglaro at magipagpustahan doon. At siya nga pala mga idol, pag-uusapan natin yung manok ko na kulay talisay na ang pangalan niya ay Bagsik. Nung nagbe-breeding pa ako ng mga manok mga idol, may na-discover akong isang manok na 2 months pa lang tumitilaok na. Pero super cute ng tilaok niya kasi baby pa siya sisiw pa. Tapos binigyan ko siya ng pangalan. Ang pangalan niya ay Bagsik. Ganito yung kulay ni Bagsik. Tapos nung pag-edad niya ng 5 months to 6 months pataas, grabe, kahit saan ko ipa-sparring mga idol, sobrang galing talaga, hindi talaga nabubugbog. At sa pag-edad naman niya ng 8 months, sinaba ko na sa laban mga idol. At yun, nakalaban siya ng 4 years old na manok. Ang kulay nito ay puti. Kung tawagin ay ugis. So yun, nanalo siya mga idol na konti lang yung sugat. At yun, nag-enjoy kami sa gabing yun, yung kakapanalo lang ni Bagsik. At napuyat ako. Pero bago ako matulog, sinabihan ko yung nanay ko na, "Ma, wag mo papakainin yung mga manok ko, lalong-lalo na yung si Bagsik. Kasi galing yan sa laban. Ako na magpapakain dyan." Kasi i-check ko muna ba kung mayroon ba siyang mga sugat na hindi ko nakikita. Kasi ang manok kasi mga idol na galing sa laban, tapos maraming sugat, hindi mo pa talaga papakainin yan. Tapos pagising ko, sinabihan ako ng nanay ko na, "Wag mo na pakainin yung mga manok mo, pinakain ko na." Tapos yun, nagulat ako, patay. Kaya dali-dali akong pumunta sa kulungan ng mga manok. Tinitingnan ko yung kalagayan ni Bagsik. Tapos pagpunta ko dun sa kulungan ni Bagsik, wala na. Patay na si Bagsik. Sobrang lobo ng butchi na dito. Dami niyang nakain. Dami din pinakain yung nanay ko. Tapos yun, namatay siya. At doon ko nakita yung sekretong sugat niya na may sugat pala siya malapit dito sa kilikili. Kaya yun ang dahilan sa pagkamatay niya. At yun, sinisi ko yung nanay ko. "Bakit mo pinakain si Bagsik? Sabi ko sa'yo, ako lang magpapakain ni Bagsik eh." At yun, nilibing ko si Bagsik at nangingi ako ng tawad. At yun, nag-breeding na naman ako ng mga manok. Tapos yun, may lumitaw na naman na tumitilaok kahit maliit pa, kahit sisiw pa. 3 months siguro yun, tumitilaok na. At yun, pinapangalanan ko naman siya na Bagsik. Sa tusin, namatay din si Bagsik mga idol gawa ng may nagpa-vaccine sa lugar namin tapos hindi kami nasabihan. Naubos yung mga manok na pinarami ko, na pinaghirapan ko. Doon ko na-realize mga idol na grabe, sobrang sayang talaga, laki ng gastos ko, laki ng sakripisyo ko, tapos mauwi lang sa wala. Grabe, hindi ko man nabenta, isa-isa. Wala man lang bumalik sa akin mga idol. So yun mga idol, yun ang kwento ni Bagsik. Kaya siya nawala. So yun, nagpapasalamat po ako ng marami sa ating Panginoon dahil napunta ako sa boxing, nagbago yung buhay ko, hindi na ako sabongero. Nung nagsasabang pa ako, hindi ko namalayan yung mga talo ko. Hindi ko namalayan yung mga gastos ko. Pero hindi ako nagsisi mga idol dahil alam ko na yun ang plano ng Panginoon para matuto ako at mamulat ako. Kaya sobrang papasalamat talaga ako sa Kanya. So yun mga idol, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa kwento ni Bagsik. At kung umabot ka sa video na ito, pwede ko bang malaman kung taga saang lugar ka para malaman po natin kung saan umabot ang aking video. At sa mga bagong followers natin na gusto magtanong about sa buhay ni Crossman nung ako hindi pa nagbo-boxing at nagbo-boxing na, pwede mo i-comment sa baba para mabasa natin at gawa natin ng video reaction mga idol. Yun lang, maraming salamat mga idol. Kita-kits, next video, God bless.